Okay, good morning. Welcome to Adolfo's Driving School. So, lahat ng driver, inutusan ng LTO na bago magkuha ng lisensya, dapat dadaan mula sa seminar o sa tinatawag na theoretical driving course. Ang purpose nito, para lahat ng mga driver, kasi na-obserbahan ng LTO na maraming driver noon na nagkalisensya na palagi nagdidisgrasya. Yung dahilan siguro sa kulang sa magaling mag-drive, kulang dito. Kulang sa idea or sa knowledge tungkol sa batas trapiko, tungkol sa pag-iingat, tungkol sa kung ano yung mga defensive driving na kailangan gawin bago mag-drive. Hindi kasi po, may lisensya na tayo, pag gusto na lang sa drive, dapat yan, may discipline na tayo. Ha? So, dito yan, magsimula tayo sa, paki-open ng dulo nyo, ito sa page 3. Kaya po pala si Adolfos, ang inyong instructor. Okay, so dito sa page 3, driver's license. Ang driver's license, ang tanging makapagbigay lang yan, LTO, or Land Transportation Office, page 3. So, LTO lang ang pwede magbigay ng license. Ibig sabihin, LTO lang ang pwede rin makabawi. Pag binuli tayo ng ibang ahensya ng gobyerno, huwag natin ibigay ang lisensya natin kung hindi naman sila deputize. Para malaman niyo kung deputize, may idea sila ng deputization. May malaking idea na may paano deputize. Pero katulad yan, sa mga munisipyo, pag mahuli tayo, hindi naman ginakuha yung lisensya natin, ginatikitan ng tao. Ganon din yan sa ibang halimbawa, may mga pulis na hindi naman deputize, ginatikitan lang tayo. Pero hindi naman talaga kinukuha yung lisensya. Just in case na kunin ang lisensya mo, may karapatan tayong magtanong. Sir, anong relation ko? Sir, deputize ka ba? Anong pangalan mo, sir? Para alam mo kung kanino mo kunin ang lisensya mo, kung kinuhakid man, at para malaman mo kung sino yung umuli sa iyo, baka iba pala yun, yung impostor, pulis-pulisan, pulis-karakter, no? O kaya, panggap na LTO, hindi naman pala LTO. Okay. So, ang lisensya natin, mayroon niyang driving school na tinatawag. Okay. Continue. Ang lisensya natin, dalawang klase yan. Non-prop at saka prop. Ang student permit, hindi pa yan lisensya. Student permit pa lang yan. Ang student permit, pag binigyan ka ng student permit, dapat may requirements ka na i-submit sa LTO. Yan yung certificate galing sa driving school, yung i-applyan nyo ngayon. At hindi pa kami magbigay ng certificate kung walang klase. Pwede ka mag-attend. Kasi maraming iba gusto magbayad, hindi ba mag-klase, hindi mag-pwede. Sabi sir, problema na namin sir, hindi na kami mag-klase, awat, hindi mag-pwede mo. Alin namin yung pera mo kung mag-disgrasya ka man sa highway, no? Iba talaga yung may knowledge. Tama sir? Okay, ngayon, dalawang klase ang lisensya, non-prop at saka professional. Sa aton ng lisensya naman, may tinatawag yan na driver's license code. May mga code yan, may category, may restriction 1, restriction 2, restriction 3, restriction hanggang 8 yan. Sa'yo sir, ano yung lisensya? Wala ka ng 1. Wala ka ng 1. So ngayon kasi, iba na kasi ngayon A, A1, B, B1, B, wala ka A. May B na natin. Okay ha? Ang A kasi motor eh. So dapat malaman natin na ang mga lisensya natin, meron niyang driver's license. So anong pinag-iba ng professional at saka non-professional? Anong pinag-iba ng professional at non-professional? Ang license natin, pwede siya maging professional, pwede non-professional. Pero sa iba. So, ang lisensya, meron siyang tinatawag na professional at non-professional. Ang pinag-iba, pareho lang yan silang lisensya. Pwede ka drive. Ang pinag-iba lang,
kung hindi ka professional, huwag kang magbiyahe ng di pasahero. Tama? Huwag kang magtanggap ng bayad galing sa pasahero mo. Kasi ang professional lang ang pwede makatanggap ng bayad. Halimbawa, pwede ka mamasada ka ng tricycle, mamasada ka ng jeep o ng bus or taxi kasi professional ka. So hindi ibig sabihin na ang non-professional mas magaling sa professional. Hindi yun. Mayroong driver na mas magaling na non-professional kumpara sa professional. Kaya nagkaroon tayo ng professional kasi yun yung mga tao o mga driver na pinahintulutan na magkaroon ng hanap buhay sa pamamaraan ng pagmamaneho. So halimbawa, gusto mo maging family driver. So, ibig sabihin, tumatanggap ka ng sweldo bilang driver. So dapat professional ka. Gusto mo maging driver sa gobyerno, ambulansya. So tumatanggap ka ng sweldo dahil sa pagmamaneho, dapat professional ka. Pero kung personal mo lang ang i-drive mo, sarili mo lang na motor, sarili mo lang na sasakyan, siyempre wala naman may nagbabayad sa'yo, personal yan, private lang. Kasi pag nalaman naman ng LTO na hindi ka naman pala namamasada, hindi ka naman baka i-suggest mo ng LTO na dapat sa'yo sir, non-proof lang. Hindi ka naman pala bumabiyahe. No? Okay. Pero kung gusto mo talaga maging professional, wala namang bawal yan. Okay, ang license natin ay nakakaroon ng expiration. Nag-i-expire din yan. Iba na ngayon, pag nag-apply tayo sa lisensya, 5 years agad ang expiration. 5 years na? No, dati 2 years, 3 years, 4 years lang. Ngayon, 5 years na. Pag nagkaroon ka lang ng drop, 20, 5 years pa bago mag-expire. Pag 5 years, nag-renew ka, na wala kang violation, hindi ka nahuli sa helmet, hindi ka nahuli sa walang registro yung motor mo pala, walang violation, ang sunod na lisensya mo, 10 taon na. 10 years. Katulad ko, 10 years ang lisensya, wala namang violation. Bakit 10 years sa'yo kasi walang violation. Malalaman ang violation kapag nag-renew ka or nag-apply sa license, lalabas sa computer ang pangalan mo. Kahit nahuli ka pa sa Mindanao, kahit sa Manila, yung record mo hindi nawawala sa computer. Kaya maraming nag-aano sa akin, humingi ng tulong na, sir, mag-renew ako, sir, may penalty ako. I-check mo yung buhay mo, baka dati nahuli ka. Ay, oo, 1995 pa yun. Alam mo, kahit 1995, 2025 na ngayon, 30 years ago, hindi naman nawawala sa record. Hindi mo siguro natubos ang lisensya mo. Okay na? Okay. Ang lisensya daw natin, hindi mo yan pinagmamayari. Hindi yan right yung lisensya. Hindi mo yan karapatan. Kung piniliyo lang yan na binigay sa atin. Ang driver's license, pinahiram lang ng gobyerno sa'yo. Kaya ingatan natin ang lisensya. Ingatan natin ang pagiging driver kasi binigyan lang tayo, pinahiram lang tayo ng gobyerno ng authority na makapag-drive. Pero pwede bawiin niya ng gobyerno or ng LTO. Okay, nandito na sa next page, page 4. Nakita niyo yung A1, no? Yung A, ibig sabihin motorcycle. May drawing man, kita niyo. O, yung A1, yan, 3 gulong, tricycle. Yung B, B1, B2, nandyan. Regalo sa sunod naman. Tapos D, ang D, bus. Ang C naman, hanggang dito C, truck. Okay. Page 6. Ang page 6, okay. So, dalawa lang estudyante natin, pero klasihan pa rin natin kasi requirement na yun. Okay, page 6. Medical condition and driving indication. Drive only with corrected lenses. Huwag kang magmaneho na ang mata mo sira, may grado, hindi ka nagdala ng antipara mo. Kasi may diferensya talaga yan pag kailangan mo ng salamin, hindi ka nagdala sa gilkad. Yan, kasi yung malapit sa'yo, ay yung malayo, malapit, iba kasi paningin natin pag wala tayo salamin. May mga tao naman na walang diferensya sa mata, okay lang yan. Next is drive only with special equipment or apparatus in your
This is indicated in the driver's license certificate. So ito naman, yung mga requirements naman na halimbawa, kung meron ka namang napansanan sa katawan, allowed din kasi kahit na may kapansanan ka. Pero ang importante lang yan, i-declare mo sa dito pag naka-apply. Halimbawa, putol yung paa mo. May mga special ano man kasi dito. So you only need special equipment. Ipakita mo sa LTO na yung sasakyan mo, may equip sa siya na may diferensya ka, pero ipakita mo na yung sasakyan mo, equip, mayroon siyang naka-attach na mga equipment na kahit isa lang ang paa mo, kaya mo ipagmaniho. Nakakita yata ko yan eh. Isa lang yung paa niya, si yung sa Hawili, si Boy, nakikita niya si Boy Gadrayin. So, wait ko yung tao. Ay, doon panayakan na karoon na kaninin mo sa pilit. Nagharin mo ako. Ay, nakalaga ka na ay tulong mo. Ay, doon mo ka sa malapit sa number dito, mga bayan dati na tatay na. Oo. Ito ay suppose nga at least mag-uot. Hindi ka gusto. Pwede mo na dialysis mo. Ha? Bibigay mo yung kada ulit na dialysis mo. Oo po. Mataas. Siguro sugar. Diabetes. Sa kidney. Kita ko, gamaniho. Tapos bilang tama ko, medicine siya. Paano ka nakabulis mo? Ay, may ako naging special equipment ng dapat sa lakyan. Sa pagkambyan ako na yun. Gasolina to, dahil wag lang kasi kaya tangawa eh. Rupok mo, isa na, gasolina to, dahil may anak, talagang rupok siguro talaga. May gano'n sa Pilipinas eh. Oo. So, yan may kalagay din dito sa number 4, drive only during daylight. This is indicated in the driver's license that are only allowed to drive during daylight. This includes partially or totally blind in one eye. So kung blind ang isang mata mo, nakalagay doon na daylight na dapat mata. Drive only with hearing aid. Meron naman na may kapansanan ka naman sa you cannot hear, no? Sa ibate ay dapat na hindi mo na hear. Kaya mo ano sir sa kakas ka lang mo. Kasi kaya kumain ng pangganit. Or, gumugulog ka eh. Problema kung silahan ka hindi mo rin. Siguro ay kung na nakapuluda ba ng pagawin mo doon, sa porno. Patay ko na. Kuman. Balik mo. Okay. Next. Hindi tayo sa hindi na natin ito yung conductor license sa PCA. Ang mga conductor kasi may lisensya din yan. Ha? Dito tayo sa dito tayo sa page 18. Tayo sa page 19. Course content of driving school module for motorcycle. Sa mga motor So ito yan. Kung motorcycle ka, may dapat nadaan ka sa theoretical. Ito yung theoretical theory na klase. Ito ay mandato ito ng LTO. Utos talaga ito. Lahat ng maging driver dapat nadaan sa theoretical. Kaya medyo mo sir, kaya nagkama ka sa LTO. Hindi. Ang balang kang LTO ang pagbalik sa Adolfos. Kaya medyo ikaw nakama ka rin. Swerte, iyan ang theory. Pero may iba, bigabayad, fixer. Ayaw ka mag-fixer. Pwede ka makamatawan lisensya, pero kung makalusot ka, kung ang problema talon, hindi mo sarili ay kulang knowledge, pwede ka Ako kasi mag-fixer ka sa LTO. Wala akong nang ginag-encourage kasi mas malami, di ba? Ating kaklase. Nakalipid ka. Oo, klase kita. Okay. Requirement for driver's license. Dapat may mga ano. Next is yung requirements ba lang dapat may mga driving certificate, may mga medical,
medical sa hindi mo lang mo. Pag may imo nga birth certificate, ang national. Hindi ka na kailangan sir magtrabaho siyempre nag-inibig. Nag-inibig pa ka na? Hindi. Hindi na? Hindi. Dati Hindi mo, dati pa. Oo. Okay. Dito tayo sa page 22, traffic rules and regulation. Sa road traffic signs and markers. Mag-road traffic signs, makita nyo, yun. Mayroong warning, yun o, may warning, may informative, may regulatory. Ang regulatory, sundon mo talaga yan. Pag hindi mo sinunod yan, may penalty yan. Ticket. May ticket yan. Ang informative, hindi mo naman kailangang sundin yan kasi information lang naman yan eh. Pero makita mo man yan sa kalsada, kung naghahanap ka ng hospital, may makita ka dyan na malapit ka na sa hospital, malapit ka na sa gasolinahan, malapit ka na sa airport, yung may mga ganyan yan. Informative yan. Yung ibang sign naman, warning. Yung warning na yan, hindi ka naman yan mahuli. Pero pag hindi mo yan sinunod, mamatay ka man. Katulad niya, no? Slippery road ahead. Ibig sabihin nun, madulas sa unahan dyan. Basa, asfalto. Eh pag hindi mo sinunod, hindi ka mag-ingat, pwede ka madisgrasya. Katulad niyan, may tinatawag na two-way traffic o left bend, right bend. Ibig sabihin, likuan yan, pakanan. Likuan yan, pakaliwa. So, dapat sinusunod, naabangan natin yan at dapat sunodin. Okay, next. Sa traffic rules and regulation, yan ang warning, informative, regulatory. Ang regulatory, madali lang naman. Kung may bilog, at may slash, ibig sabihin, bawal. Katulad yan, example, may bilog, may slash, ibig sabihin niya, no. Ang letter P, parking. Yung may left na arrow, no left turn, no right turn, no U-turn. Bawal tumawid. Lahat yan, basta bilog at may ganyan, bawal. Okay. Next is number 2, composition of road pavement markings. So, ibig sabihin ng road pavement, meron naman na yung sign, wala doon sa gilid ng kalsada. Sa kalsada mismo, nakapintura. Sa pinapatungan natin ba? Halimbawa, may nakalagay na bawal ang motorsiklo dito. May ganyan din sa Manila eh. Malaki. So, ibig sabihin yung bawal motorsiklo. Ang sunod naman yan, may makita kayo na linya na dilaw. Dilaw sa gitna. Pag ang dilaw na linya, tuloy-tuloy, na tuloy-tuloy ang hindi putol-putol ha. Pag tuloy-tuloy yan, ibig sabihin yan, hindi ka pwede mag-overtake. Pag linya na dilaw, bawal mag-overtake. Pag linya naman na puti, na tuloy-tuloy siya na puti, straight, hindi na putol na puti ba? Ibig sabihin, yung kalsada na yan, dalawa ang yan, two-way yan. May papunta doon at may pabalik. Ay, ibig sabihin yan, may papunta sa Katiklan, may papunta sa Kalibo. Two-way yan. Pero pag may kalsada na putol-putol ang sa gitna, putol-putol yung gitna, ibig sabihin yan, yung kalsada na yan ay one-way lang. Pag putol-putol kasi, ibig sabihin yan, one-way yan. Pwede ka mag-overtake, pwede ka mag-ano. So ngayon, pag may linya naman na puti, diretso-diretso, tapos may katabi siyang yelo, ang ibig sabihin niyan, kung saang side yung yelo, yan ang side na bawal mag-overtake. Halimbawa, may puti, sa gitna, may yelo, ang yelo nakapasok sa kanan, ibig sabihin yung kanan, bawal mag-overtake. Lahat na nasa kanan. Halimbawa, papunta Katiklan, papunta doon, Makato. May linya, ang yelo, pumasok dito sa loob ng papunta sa Makato. Lahat ng papunta sa Makato, bawal mag-overtake. Pero lahat ng papunta Kalibo, pwede mag-overtake kasi sa kabila man yung yelo. Pero yung yelo naman na linya, halimbawa, napunta naman dito sa kabila, napapunta dito lang sa halimbawa, may yelo din sa tapat ng eskwela natin. Nandito naman sa side natin, sa papunta sa Kalibo, lahat ng Makato, pwede mag-overtake. Yan ang ibig sabihin niya. Kung saan side
kung saan nakapasok yung yellow na lane, yan ang lane na bawal mag-overtake. Kung nandito naman siya sa kabila, yun ang lane na bawal mag-overtake. Ngayon, mayroon naman na dalawa ang yellow. Di ba, isang yellow bawal, yellow line, no? Isang yellow line, yung sa'yo bawal mag-overtake. Eh, paano kung dalawang yellow line? Meron kasi yung isang dalawa sa kayo. Sa mga likuan o sa mga tulay. Bakit ano ibig sabihin ng dalawang yellow? O, ito, mahalaga nito kasi nandito na kayo ngayon sa klase natin, magkaroon na kayo ng kaalaman na yung dalawang yellow pala, ang ibig sabihin nun, huwag kang mag-U-turn. Kasi kurbada yan eh. Pangalawa, ang ibig sabihin ng dalawang yellow, siyempre yung dalawang yellow, bawal mag-overtake. Yung pinaka-importante dyan, bawal mag-U-turn. Yung pangatlo, bawal lumiko. Halimbawa, may yellow na dalawang linya, papunta ka sa Makato. Yung bahay mo nandito sa kaliwa, siyempre liliko ka pa kaliwa, papasok ka. Hindi ka pwede lumiko kasi may dalawang yellow. Tatapusin mo muna yung yellow. Dumiretso ka muna doon. Kung wala ng yellow, doon ka na lang mag-U-turn at bumalik at maliko ka sa bahay mo. Eh pala siya, kung pwedeng mas mga ganyan tayo na may masasakyan na pwede mo masita. Pwede mo sila. Kaya lang, konti lang sila nakaalam. Kaya kahit double yellow, lumiliko lang sila. Halimbawa, papunta sila doon. Yung bahay nila, yung PD road, yung doon sa kabila pa. So gagawin nila, mag-left turn sila papunta doon. Oras na disgrasya, may tinamaan na motor o may anuman, ang may kasalanan yung lumiko pa kaliwa. Kasi bawal yan lumiko. Eh sa amin pala sir, kaya ako tanong sa amin. Oo. Pwede kaya ako magsita, di ba rin? Pwede, no? Pwede na yan. Kasi nag-aaral ka sa Alonpot. Nandiyan yan sa batas, mamaya makita natin yan. Maano natin. Yung kaya kasi sa traffic. Nandiyan yan. Yan o. Ito sa page 73. Shortcut lang na natin ha. Page 73. Kaya wala ko dito sa traffic. Oo, page 73 ha. Sige na, saan mo mag-extra natin. Page 73. Okay, nalagay dyan. Page 73. Single polymeral double solid. Ito number 3. Sa page 73, sa pinakataas, pangalan niya, double barrier line, double solid yellow line, double solid yellow line. Ibig sabihin, dalawang linya na dilaw. Black and white kasi ito yung Xerox copy natin. Pero ang nakalagay dyan, double solid yellow line. Ibig sabihin, never cross. We never cross. Ibig sabihin ni cross, bawal ka magliko o mag-cross o tumawid sa dalawang yellow na line na yan. Yung sasakyan, bawal mag-cross. Halimbawa, may kalye dito, may kalye din dito, may double yellow line dito, sa gitna. Bawal ka magtuloy-tuloy papunta doon kahit walang sasakyan. Bawal yan. Kailangan magkanan ka muna, kung ano sa unahan ng yellow line, yung talagang tama. Kaya babalik ka, Single na sa double yellow line yan. Sa double. Halimbawa, yung ito yung highway. Ito yung double yellow line. Sa gitna. Double yellow line ha. Ito yung kalye nyo, papasok. May kalye din dito sa kabila. Galing ka dito, gusto mo pupunta dito. Ang problema, may double yellow line sa gitna. Bawal ka mag-diretso-diretso. Kasi nakalagay dito, do not cross. Huwag kang mag-cross o huwag kang tumawid. Yung sasakyan, bawal lumapak sa dalawang line na mag-diretso tawid. Mas lalo kung nandito ka. Galing ka sa Kalibo, double solid yellow line, dito yung kalye, papasok sa inyo. Bawal mag-ganon. Kahit mag-signal light ka pa, bawal. Kasi may double solid yellow line. Ang gawin mo, palagpasin mo muna yung sasakyan ko doon. Malas ka kasi sa kalye nyo, nandun yung solid yellow line. Kaya bawal talaga, diretso ka muna, yuton ko doon sa safe na lugar, balik ka, hindi ko sa inyo. Bawal yan. Okay? Yan ang isabihin ng never cross to pass another vehicle unless permitted. So, hindi talaga pwede
double sway. Alam na po. Alam ka na. So, yun talaga. Alam ko sa topic. Palagi ko sa topic. Okay, marami pa tayo ng content. Okay, saan na ba tayo kanina? Balik tayo dun sa page 23. Page 23. Okay, dito naman sa right of way rules. Ang right of way rules kung sa crossing, sa mga intersection, kung sino kuno yung unang huminto, yun yung unang dumiretso. Halimbawa, nagkaano kayong dalawa, nagkasalubong kayo doon sa intersection. Nung huminto ito, ikaw ngayon, nandito ka pa sa malayo eh. Huminto ito, hindi ka pa huminto, malayo ka pa eh. Ito huminto na to, yun dapat ang mauna. Ikaw na huli lang dumating doon sa intersection, mag-pray, mag-stop ka muna. Kasi naman, ang bagay yan, ang rules yan. Ang sinyasan mo una. Sinyasan mo una. Ang pangalawa, na right of way rules ito sa 23 number 4. Kalagay dyan, ang right of way rules, ibig sabihin kung sino ba talaga may karapatan sa kalsada. Ang may karapatan sa kalsada, yung mga tao, pedestrian lane. Ang pedestrian lane, yung may ganyan, yung may guhit-guhit. Rules, ano yan, ibig sabihin, right of way rules yan. Kung ikaw driver, kahit walang tao sa Amerika, pag may pedestrian, hihinto ka talaga. Pag hindi ka huminto, huliin ka kahit walang tumatawid. Dito sa Pilipinas, may mga tumatawid na nga, hindi ka huminto. Dapat maghinto ka na, mag-slow down kasi may mga tumatawid. Kusinahan pa. Kusinahan pa. Pag driver ka, ang pinaka-Diyos na tao, ang pinaka-Diyos na bagay sa kalsada, tao. Oras na may tao yun sa kalsada, kahit kasalanan ka ng tao, ikaw pa rin ang makukulong yan. Kasi ang tao, yan ang mas priority kumpara sa sasakyan. Oras may tao, mag-slow down ka na. Sa lugar, sa dara, mamapagkas, saka mo driver. Oo, kasi tao yun eh. Mamatay talaga yan. Ikaw bakal ka. Kasi yan, yung tao, dapat mag-slow down ka na. Yung pangatlo, yung may right of way rules, lahat ng mga may emergency na vehicle, may, at saka ambulansya, at saka fire trucks, lahat yan sila may right. Mas may karapatan sila kumpara sa mga normal lang na mga sasakyan, normal na mga driver. Oras nandiyan yung ambulansya, tumabi ka na. Kasi sila yan talaga ang may right of way. Oras na mayroong sunog, tumabi ka na. Ngayon ang tanong, sumabay ngayon ang ambulansya at ang bumbero sa kalsada, nandiyan sa gilid mo sa gitna. Sa gitna ka, dalawa to. Hindi ka ngayon makatabi. Pag tumabi ka dito sa kaliwa, ang fire truck naman ang naatrasan mo. Pag dito ka naman sa kanan, ang ambulansya naman ang maatrasan mo. Pag hindi ka naman mag-abanti pag hindi ka naman magpatagilid, ma-istorbo ka na sa kalsada. So, kailangan tumagilid ka. So, sino ang unahin mo? Sa dalawa. Sino ang mas importante? Yung biro o yung ambulansya? So, dagdag alaman din ito kasi nandito na kayo. Pareho sila importante, pareho sila importante. Pero meron talaga dyan ang mas importante o mas binibigyan ng priority. Okay, ito na yung sagot. Hindi mo alam din ito noon eh. Ang bumbiro. Ang tanong, bakit? Bakit bumbiro? Kasi ambulansya na yung agang buhay eh. Ang ambulansya sa loob may nurse. Sa loob may doktor. Hindi man aalis yan kung walang mga injury mo at mga nurse. At sa loob ng ambulansya, meron din silang equipment doon. May oxygen. Meron din sila doon na, di ba sa loob ng ambulansya, parang hospital na rin yan. Ito yan. Pero yung bumbero talaga, pag may sunog, kada segundo yan, nilalamon talaga yan. Hindi lang isang tao ang lalamunin ng apoy eh. At hindi lang isang bahay. Puri posibleng napakaraming bahay pa. So kung maghimboy ka sa bumbero, hindi naman yan isang oras eh. Segundos lang din naman yan eh. Pag naghimboy ka sa bumbero, susunod naman ang ambulansya eh. Pero ang pinaka-ano daw dyan is bumbero. Kasi bumbero,
wala talaga yan sila. Libre segundo yung pwedeng mamatay. Maraming pwedeng gamit at masira. Ang ambulansya naman sa loob may oxygen. Sa loob mayroong equipment. No? May doktor pa, may nurse pa. Okay? Yun yun. At saka ang ambulansya, isa lang ang pasahero sa loob. Isa lang ang pasyente o dalawa. Bira na naman magtatlo ang pasyente sa loob. Ang bumbero talaga, marami pwedeng mamatay doon. Tingnan niyo yung bahay na na-delay lang ang bumbero na 5 minuto. Wala lahat, ubos na lahat. Patay, may mga namatay pa. No? Tama ka, no? Next, ang may right of way sa ay yung other right of way rules accordance to 4136 or land transportation code. Yun yung expressway rules and regulation, transportation rules and regulations. Ito naman ang importante sa mga barangay tanod, sa mga pulis, itong number 6. Dapat memorize nila to yung batas na ito. Pag tinanong ka na kung ano yung ano ng LTO, ang LTO dito kumukuha sa batas na Republic for 1 Pag nanghuli ka na wala siyang helmet, tatanungin ka ng ano violation ko? Wala kang helmet, anong batas yan? Dapat alam mo, 154. 1005. Picture na yan yung cellphone. Tanod kami yun, may nagmamaniho na lasing. May nagmamaniho na lasing, bisita mo kasi tanod. Tanod ka lang naman eh, ba't mo sinita? Ang tanod kasi sa totoo lang, pulis yan sila sa loob ng barangay. May authority talagang tanod. Authority talaga yan sa loob ng barangay. Kung tanod ka, na alam mo itong batas na lasing siya, at nasabi mo yung 10586 Republic Act, patay ka, kahit barangay kapitan, di na alam to eh. Ngayon, pag narinig ng barangay kapitan, mag-type na yung kapitan sa may cellphone niya na Google. 10, ano sabi mo, 10586. Pag-type niya sa Google, lumabas talaga yung anti-drunk. So, wala ka nang lusot dyan kasi may batas talaga para sa mga lasing. Huli ito. Nakalagay pa dyan, pati yung may kulong pa yan. So, pwede pala namin, sir, makasita itong mga lasing. Batas yun. Oo. Ang tanod kasi, hindi mahuli ang mukha nito. Ang tanod ang nagpapatupad ng batas ng Pilipinas. Ang problema lang kasi sa tanod, kunti ang kaalaman. Pati kapitan, kunti rin ang kaalaman. Hindi nila alam ito eh. Kasi tutol kasi, hindi namin alam ito eh. Sinadya na yan. Kaya, yan nga eh. Delikado na rin kasi magiging mas matapang ang tanod kung may alam. O, ito pa. Pag may nakita kayo ng motor na sige motor, sige text. Hello. Sige motor, sige text. Sige ano, meron talaga yan eh. Gamotor, ga-text, ga-cellphone. Parahan nyo kagad, boss. Republic Act 10913. Bawal yan. Anti-discrimination driving. May kulang-kulong pa ito. Pero sitayin mo lang kasi alam mo may batas tungkol dyan. Kaya ito magkarating pala ito, sir, sa mga pulis na mga ito, delikado. Hindi ba, mga pulis, hindi nila alam eh. Yung iba eh. Hindi nila alam kung ano yung Republic Act ba. Kasi minsan, sila rin eh. Mas maganda, may idea tayo. Isa ng pulis, matawag na reply. Okay. So, meron pang children's safety or motorcycle. Ito 10666. Ito naman yung batas na nagbabawal na mag-angkas ng bata sa likod ng motor. Pag ang bata nag-angkas sa likod ng motorsiklo na hindi niya abot ang footrest yung paa ng bata hindi makaabot sa footrest, huli yan. Pag ang bata naman walang helmet, helmet, huli talaga yan. Mas lalo pa kung yung bata hindi abot yung paa niya sa footrest. At hindi abot at yung bata dapat kaya niyang hawakan ang buong katawan ng tatay niya o yung driver. Dapat abot niya yung yung kamay niya. So, huli talaga to. Children, yan ha. Ang isa pang batas is yung regarding siyempre, pag wala kang lisensya,
huli ka. Ito naman yung batas na wala kang lisensya regarding driver's license. Ito yung 10930. Boss, lisensya. Wala kang lisensya. Ano nga yung problema mo? Ano violation ko? 10930. Wala kang lisensya. Pinagbabawalan ng Pilipinas, kahit sino man dito sa Pilipinas, huli ka ni senador, walang lisensya ang mga malalaking huli. Ito yun. Kahit hindi mo na siya tutuhanin na ano talaga na ano. Ang importante lang, nakilala ka niya na may alam ka sa batas at hindi pala basta-basta si ano, yung tanong na ito. Alam niya yung trabaho niya. Alam niya ang trabaho. Okay. Next is 24. Defensive driving. Ang defensive driving, ibig sabihin nito, lahat ng driver sa buong mundo, ang pagmamaniho dapat defensive ang style ng pag-drive. Ano ibig sabihin ng defensive driving? Dapat mayroon kang magandang, nakalagay na daruan, attitude and behavior. Pag mayabang ka, pag mainitin ang ulo mo, pag mayabang ka, at pag magmamaniho ka na parang kulang ka sa pansin, wala kang attitude na maganda, wala ka rin behavior na maganda, madali ka mamatay. Madali ka talaga na madisgrasya kasi ang gagawin mo niya, mag-overtake o nag-overtake kasi mayabang ka eh. Kasi ang motor mo, ang motor mo kasi Raider 150. Binovertikan. Ang motor mo is RM 125. Binovertikan ka lang ng Rossi na 110. Siyempre, hindi ka papayag kasi mayabang ka. Ngayon, habulin mo siya uli kasi Rossi lang yun eh. O Motorstar. Sabi niya dyan, bago pa naman sa'yo. Hindi mo yan, hindi mo yung bago eh. Bago to. Patay ka ngayon, bago ka pala yun. O, ngayon ito pa. Ang driver sa number 2 dapat may scanning process bibigyan sa out. So dito sa number 2 ang defensive driving na driver, siya ang driver na pag nagmamaniho, ang kanyang iniintindi pagmamaniho lang. Hindi niya na iniintindi yung asawa niya na nagagalit sa kanya sa likod niya, o yung nagmamadali siya na late na din siya sa pupuntahan ng meeting. Ang importante dyan, yung safety talaga. Habang nagmamaniho ka, dapat nag-survey ka na. Nag-survey ka na sa malayo at sa malapit. At dapat hinahanap mo, habang nagmamaniho ka, tanongin mo sarili mo, ano kaya ang sa unahan na bagay na pwede ako ma-disgrasya? Yan lagi tanong mo sarili mo. Ano kaya doon sa unahan? Siyempre wala ka dito sa harapan mo. Nandun yun sa malayo. Titingnan mo, may bula na nagugulong sa kalsada. Parang may aso na naglalaro sa unahan. Pag may nakita ka sa unahan na posible na makadisgrasya sa iyo, mag-desisyon ka na. Ang desisyon na pinakatama na gawin mo, mag-low gear. Huwag mag-preno bigla. Lalo pa mag-preno sa harapan. Kasi pwede ka madulas niyan, lalo kung magulat ka. Pag nag-preno kasi tayo sa harapan, pwede tayo madulas ka din. Lalo kung paulan. Mas maganda, preno lang muna sa likod. Pwede alalay lang sa harapan. Pitik-pitik lang dapat yan eh. Pag pitik-pitik mo, pero mahalaga yung amat-amat mo yung preno sa paa. Sa likod lang. Tapos, magsabayan mo ng low gear. Ang low gear, huwag na bigla, dahil lagay mo sa primera. Amat-amat lang. No? Pero Minor ka rin. Minor. Ang pag-minor kasi maraming klase ang pag-minor. Huwag yung minor na biglaan na magulas ka rin. Okay? Okay. Just in case na nag-preno ka, na nag-slide-slide yung likod mo, giwang-giwang ba, bitawan mo kaagad ang mga preno. Huwag mo ituloy preno. Bitawan mo, ipitan mo na yung kamay mo. Usap din naman niya na magtadlong yung mga. Lalo kung may sinusundan ka na nagatulog, yung mga uwi nila ba? Yung nagkakarga ng mga fuel, mga fuel truck na yan. Gulas lang. Nanasan mo na yan, just matubigit. Motor mo, motor mo lang. Okay. So, importante ha, ang isang defensive driving, lagi inintindi ang pagmamaniho lang. At kanyang isip ay dapat
gina-scan niya at gina-survey kung ano yung possibility na pwede siya madisgrasya. Ang ano talaga dyan, nakikita ko na pwede kang madisgrasya. Yung mga sasakyan, malalaki yan, nakikita ko naman ng mga sasakyan. Yung aso talaga, huwag kang masyadong mabilis ng maraming bahay. Pag maraming bahay, ang lugar na yan, kaliwa kanan ng bahay, maraming aso yan. Tama ba? May mga alagang aso yan. At isa pa, pag may truck na naka-parking, doon mismo sa may PD road o sa may kanto. Sigurado yan, may truck, may kanto sa unahan ng truck, papasok sa kanan. Diba? May kanan papasok. Dito yung truck mismo nag-parking sa harapan ng kanto. Hindi mo malaman, baka may lumabas ba? Kaya pag nag-overtake ka doon, di ba ang gagawin natin sa kaliwa ay dadaan. Bago ka makaliwa, mag-busina ka, pipipik, mag-slow down ka, kasi baka may biglaan na ng motor. Kasi yung mga lalabas, hindi nila malaman kung may sasakyan sa kalsada. Ang gawin nila yan, abante pa yung ng kunti at sisilip. Kung sa iba, yung gulong nila nasa labas na ng kaunanan ng truck, pwede mo matamaan yan. Maraming namamatay sa kalsada. Magkamali ka lang ng isang beses sa kalsada, 5 segundo, 10 segundo, pwede kang makawian ng buhay. Tama ba? Pwede kang makawian ng buhay, pwede kang ma-hospital, at pwede ka gumastos ng higit 20 mil. Baka kulang ka. Kasi gag. No? Okay. So, yun. Next naman is number 4. Number 3. Safe position and distance. So, eye clearance and distance test looking to 50 seconds ahead. So, dapat tayo, habang nagmamaniho daw, yung mata natin nasa unahan. Hindi pa tayo nakarating doon, 15 seconds ahead. Pag magbilang tayo ng 15 segundos, saan na ba tayo doon sa unahan? Simula dito, nagmamaniho tayo, sa 15 seconds, saan na kayo doon sa unahan na maabot natin? Kung saan doon sa unahan na maabot mo, hanggang doon dapat yung mata mo. Kung tumatakbo ka ng 80, sa 15 segundos, sigurado ako mga 3 poste na yan ang madaanan mo sa 15 segundos. O 2 poste o 3. So dapat ang mata mo hanggang doon sa pangatlong poste. Huwag kang maniho ng mabilis, yung mata mo hanggang dito lang. At ang mata mo ay advisable pa naman na habang nagmamaniho ka, sumilip ka ng 1 segundo sa side mirror. 1 segundo dito. Mabilisan lang yan. Pagtingin, balik ka na mata. Sure bulin mo na walang sasakyan sa likod. Pag may nakita ka na nag-overtake na malaking truck at parang i-cutting, malayo, makikita mo naman ng truck tumabi ka na. Pero bago ka tumabi, tingnan mo rin yung kanan na side mirror. Tama? Kasi maraming tumabi, hindi alam, kaliwa kanan pala nag-overtake. Tandaan natin, pag nagmumotor tayo, maraming nahihinis na 4 wheels. Marami talaga nahihinis na 4 wheels. Kalaban ng 4 wheels, ang 2 wheels talaga. Karamihan nakilala ko ay buisit ng motor ko naman. Ay buisit ng motor. Parang palagi sila negative sa motor. Lalo kung sa gitna ng motor. Kaya gawin yan, overtake ka ng dalawa yan. So ngayon, kung nauna yung sa kaliwa, nagulat ka ngayon kasi may nag-overtake. So ang gawin natin, tendency, tatabi tayo ng konti. Kung tumabi ka ng konti, may mabilis naman na sa kanan ka. Patay ka ngayon. Hindi mo pa alam na sa araw na yun, mamatay ka na pala. Hindi mo alam na sa oras na yun, mamatay ka pala. Pero may iwasan ang kamatayan kapag ikaw ay nag-iingat at ikaw ay defensive driver. Kasama tayo sa defensive driver. Ang pagtingin sa side mirror. Hindi lang ikaw pwede mamatay yung mabanggaan mo. Ikaw mabuhay ka rin. Ang cash mo mamatay. Okay. Kaya very important ang pag-iingat. Next, number 4, safe overtaking. Pag number 4, ang safe overtaking, pag nag-overtake tayo, dapat mag-observe muna tayo. Ano ba yan sa una? Pwede ko ba vertical niya? Tingnan mo muna yung record mo. Pwede tingnan mo yung kanan at kaliwa bago ka makikita. Planungin mo. Kung tumatakbo siya ng 120, huwag ka na mag-overtake. 120 yan. Kung alam mo naman na pick up yan at
malaking pick up yan, huwag mo na overtakean yung motor. Kaya ng motor, pero baka nung nag-overtake ka, kasi ang mga 4 wheels pa naman, pag overtakean mo, na natatamaan yung kanilang ride. Kung motor yun, nag-overtake ka, habulin ka talaga, o pwede, nung nandito ka na sa gilid, bibilisan ka nila. So hindi ka na ngayon makapunta sa gilid. May paparating pa. So, yun ha. Overtake ka lang kung sobrang bagal. Very important, kung mabagal lang ang takbo mo, dapat sa gilid ka lang. Huwag ka sa gitna. Okay? Okay.